Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayang dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At sa inyong lahat po, dasal ko ang inyong tagumpay bago pa man matapos ang taong ito. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Huwag nyo rin pong kalimutan, bisitahin at mag-follow kayo sa Franz Byron na Facebook page po natin. Ang topic natin ngayong gabi ay mga lunas, mga proteksyon para sa Ghost Month. Binigay ko na yung mga hindi dapat at mga dapat, yung mga paghahanda, ngayon naman yung mga protection na pwede natin gawin. But I have to give a precaution, and at the same time, I have to highlight this one. Kung mga malakihang events tulad ng pagpapakasal, business opening, grand opening ng negosyo ninyo, nagsimula kayo ng groundbreaking o pagpapakonstruct ng building at bahay, sa Hungry Ghost mismo, wala na po tayong cure. Wala na po tayong pangontra dyan, ha? Wala na po tayong pangontra dyan. And, are you ready sa 2027? Yan ang malaking katanungan ng lahat. At, of course, para maging ready kayo, hinanda ko ito. For the past months, dahil 2 years ko itong inasam-asam. For the past 2 years, gusto ko makarelease nito. And ngayong 2027, para mas maging handa kayo at may gabay kayo at may kakapitan kayo maliban lang sa everyday na nagla-live ako or every week na nagla-live ako. And yes, I am honored to present to you, ipakilala sa inyo yung unang libro po natin na pwede ninyong ma-avail, pwede ninyong mabili in a very affordable price simula nung huling araw ng July hanggang November lang po ang presyo na ito. Yung presyo na nakikita niyo sa screen will go up pagpasok ng December 1. Ulitin ko po, aakyat ang presyo na yan kasi nasa pre-selling pa lang po tayo. So yung libro na ito po is the Feng Shui Chinese Almanac Companion. Dito po nakalagay yung Feng Shui calendar for the whole year 2027. Okay? Yep, for the whole year 2027. From January to December of 2027, nandyan na po yung daily almanac kung saan ibinahagi ko sa libro na yan yung mga masaswerte at hindi masaswerteng activities, masaswerte at hindi mga masaswerteng oras, at yung mga animal zodiac na kailangan mag-ingat araw-araw on specific dates for the whole year. Kaya medyo makapal po ito. It's 200, more than 250 or 240. More than 240 pages po ang libro na ito. May kakapalan po ang libro na ito. Nasa unang bahagi po ng libro na ito, yung understanding, pag-intindi ng period 9. Understanding period 9 in the very easy way. Pinagaan ko po ang pag-intindi ninyo ng period 9. Kasi palagi nyong naririnig sa akin, kaya naman minabuti ko na pong ibahagi sa libro na ito. And may bonus po tayo mga topic na nasa huling bahagi ng libro na yan. Nandyan yung Power Feng Shui tips and practices na pwede nyong gawin any time of the year sa 2027. Kung nakakaramdam kayo ng paghina ng income ninyo, kung nakakaramdam kayo ng bigat ng enerhiya, may mga Feng Shui guide tayong ibinigay dyan. In fact, kasama din dyan yung Flying Star. Diba? May marami tayong bonus na nasa loob. Hindi lamang yung almanac, hindi lamang yung Feng Shui calendar. The Flying Star for 2027, isinama ko na rin po. Ibig sabihin, malalaman ninyo kung anong mga sektor, anong mga direksyon ang pakaiingatan ninyo sa 2027 at alin naman ang mga direksyon at mga sektor na maswerte on 2027. Sa ganon kasiksik, sa ganon ka meaty, malaman na libro, ibinibenta po natin ito on a pre-selling price at 799 pesos. Code is B1ALMCO. Code is B1ALMCO. Makinig lang po kayo ng mabuti and
at i-achieve ang kabuuan ng direksyon para ma-fulfill ninyo. Do not skip. Continuous lang po tayo. Pangalawang libro, yes. That's why sabi ko, kompletuhin yung buo. Kasi para makuha ninyo yung papapaano ninyo maa-avail ang mga libro na ito. Ang pangalawang libro natin ay mahigit kumulang 150 pages. Okay? Sumusunod ito sa kapal ng unang libro natin. May kakapalan din ito kasi nasa loob ng libro na ito, The Complete Chinese Zodiac Feng Shui Guide, kung saan isinulat ko yung forecast for 2027 ng 12 animal zodiac sign pagdating sa yaman, pera, pag-ibig, karera at kalusugan. Ibinigay ko na rin po dito. Kasama na rin po yung kabuuan, room by room, home feng shui guide. Ibig sabihin, malalaman ninyo ano dapat ang ilalagay, posisyon, paghahanda sa living room ninyo, sa bedroom ninyo, sa kitchen ninyo, sa office ninyo, sa main entrance ninyo. Paano ba ninyo gagawing maswerte yung mga silid na iyon? Kasama na rin po sa libro na ito. And the 13-month forecast para sa lahat ng animal zodiac sign. May bonus din tayo dito. The 21 days home energy reset. Nasa loob na ng libro na ito. And the 9 money affirmation. Yung affirmation is yung sasabihin mo, yung babasahin mo every morning para ma-attract ninyo ang pera at kayamanan. Naglagay tayo ng 9 money affirmation for the year of the goat. So, yan po yung pangalawang libro natin. Nagkakahalaga lamang ng 599. And the code is B2 Astro. Sir Franz, paano naman kung gusto namin bumili ng dalawa ngayon na nasa bagong release pa lang yung libro ninyo? Yes po, at makakasave pa po kayo habang maaga. If you are going to buy bundle, pag sinabi nating bundle yung dalawang libro, the code na gagamitin ninyo is bundle. And the pressure is only 1,299, so masisave ninyo yung 99 pesos. Paano kayo makaka-order? Saan kayo pupunta na Facebook page? High Quality Crystals and Gems. Ano ang ipapadala ninyong mensahe? Isahin ninyo ha. Pag nahanap ninyo yung High Quality Crystals and Gems, i-type ninyo yung kompleto ninyong pangalan, yung kompleto ninyong shipping address, yung code, alin dyan sa tatlong code na yan. Kung yung dalawang libro, bundle ang gagamitin ninyo. Kung bundle ang ginamit ninyo, ilang kopya ng bundle? Di ba? Ilang set ng bundle? Kung yung unang libro lang ang gusto ninyo, yung tag 799, code B1LMCO, pwede nyong i-type in 5 copies, 2 copies, or 1 copy. And then, samahan nyo po ng mobile number ninyo. And wait po for a confirmation response, ha? Maghintay tayo sa confirmation response. On this vlog, pag-uusapan natin ang mga lunas at proteksyon sa Ghost Month. Ito yung mga practical na feng shui cures para sa bawat tahanang Pilipino. Hindi lang basta pamahiin ang mga sinasabing cures na i-discuss ko sa inyo ngayon batay sa feng shui. Ito po ay resulta ng libu-libong taon na obserbasyon at karanasan ng mga tao na patuloy na sinusubok at pinananatili hanggang ngayon ang kanilang estado. Kung nais nating dumaan at salubungin ang Ghost Month na may kapayapaan sa isipan, ito pong vlog na ito, ang practical vlog na ibibigay ko sa inyo. Madaling gawin at siyempre, tried and tested na patunayang mga cures na magagamit mo sa bahay, sa iyong katawan, and on our spirituality. Marami ang nag-iisip na ang feng shui at ang spiritual cures ay basta-basta lamang gagawin ng kahit na sino. Ngunit, kung susuriin natin ng mabuti, makikita mo sa likod ng bawat cure na ituturo ko sa inyo ay isang malalim na pag-unawa sa enerhiya, the cycle, at ang pananampalataya. May mga bagay na isa ang paniniwala, pero iba't iba ang pamamaraan na ginagawa. Okay? Kaya titingnan na natin ngayon ang iba't ibang kategorya ng mga feng shui cures na ibabahagi ko sa inyo. Sit back, relax, make ready of your pen and paper kung gusto ninyo.
para maisulat ninyo at maihanda ninyo because we are just few weeks away from the simula ng Hungry Ghost Festival ngayong 2026. Uunahin natin ang proteksyon sa inyong mga tahanan or the home protection cures. Isa sa pinakamabisa na pwede natin gawin, praktikal, hindi magasto masyado. Maglagay tayo ng mga rock salt sa mga maliliit na lalagyan sa bawat sulok, sa bawat kwarto ng ating tahanan. Ang asin sa feng shui ay may kapangyarihan na mag-absorb or sumipsip ng negatibong enerhiya sa paligid natin. Palitan natin ang asin every month or kung nakikita ninyong nalulusaw, tanggalin ito, ibalot sa trash bag, wag na wag hahawakan, and do not allow na mahahawakan ninyo o mababasa kayo ng nagmelt na asin. Balutin agad, mag-gloves kung maaari, at itapon ang lumang asin sa labas ng bahay at huwag ihalo na ito o gamitin ang asin na ito sa pagluluto sa kusina. Itapon ito, ilagay sa trash bag, and then palitan. Kumuha kayo ng bagong lalagyan and a fresh salt na ilalagay nyo, ipapalit nyo doon sa nagmelt. So, every corner of your house ay pwede nyong lagyan. And of course, orient the people inside of your house para hindi ito paglaruan. Lalong-lalo na ng mga bata. Black obsidian o black tourmaline. Sa mga mami ko dito na who are collecting crystals, naka-avail ng crystal sa akin during the days na nagpapa-avail pa ko sa inyo, a good crystal na pwede nating panangga para sa Hungry Ghost ay the black obsidian o the black tourmaline. Ang crystal na ito ay kilala bilang protective crystal. Kapakipakinabang ito, if mailalagay natin ito malapit sa pintuan, malapit sa main entrance natin o sa sala natin, receiving area natin. Kasi hinaharang nila ang negatibong enerhiya bago pa man makapasok sa loob ng ating tahanan. So if you have the raw or medyo malaki na mga black obsidian or black tourmaline, mas mainam ilagay natin ito sa may entrance natin, sa pasukan natin, para hinaharang, sinasala nila ang negative energy bago pa makapasok at kumapit sa iba't ibang bahagi ng ating tahanan. Bagua mirror. Yun nga lang, ang Bagua mirror, naging iba na yung intindi natin dahil sa movie. There was a Philippine movie na na-feature yung Bagua na katatakutan. Okay? But actually, a Bagua mirror, kung tama ang paggamit, ang salamin ito, or ang Bagua octagon na disenyo na nakikita nyo ngayon sa screen, ay inilalagay sa labas ng pintuan po, hindi sa loob at hindi sa pintuan mismo. Tingnan nyo yung diagram ko dyan sa screen. Gumagalaw yung pintuan, di ba? So, saan nakalagay yung Bagua? Doon sa concrete wall. Doon sa concrete wall, sa taas ng pintuan, kasi dapat hindi gumagalaw yung pinagkakalagyan nito. Stable, steady, fixed, ika nga. Okay? Ano ba ang purpose ng Bagua? Ano ba talaga, Sir Franz? Ang purpose po kasi ng Bagua ay ibinabalik nito. Kung anumang negative energy na papasok sa inyo, idinideflect niya ang anumang negatibong enerhiya na dapat sana ay magtutungo at papasok sa inyong tahanan. Hindi lamang po pang Hungry Ghost man po yung Bagua. One of the good example na pwede nyong gawin yung maglagay ng Bagua sa tuktok ng wall part, ng bahagi ng inyong pintuan. As you can see the diagram on the screen. Gumagalaw yung pintuan, saan bahagi yung Bagua. Halimbawa, yung main door mismo ninyo, nakatapat is poste ng kuryente. Hindi yan maganda. So you can put a Bagua para madi-deflect. Babalik yung negative energy. O di naman kaya, main door ninyo and then sharp corner sa kabila, sa harap na banda ng inyong subdivision or ng inyong tahanan na talagang sharp corner. Yung pader is matulis and then nakatutok doon sa main entrance ninyo, yung kapitbahay ninyo sa harap. You can put a Bagua dyan sa harap na yan. O di naman kaya, you can feel na there is an inggit sa kabilang mga nakatira sa harap ng inyong tahanan. You can put a Bagua. O di naman kaya, magkaharap yung pintuan ninyo ng neighbor mo. Talagang tugmang-tugma. Pak na pak.
Nasa harapan talaga yung pintuan nila. Pagbukas mo, pintuan talaga nila direkta. 'Di ba? So, to deflect the negative energy na hindi tatawid sa inyo yung malas ng tahanan na yan, is you put a bagwa on the topmost part ng pintuan. And you can also place a food dogs or the guardian lions. Ilagay ang dalawang statue ng food dogs sa magkabilang panig ng inyong pintuan sa labas ng tahanan. Hindi nilalagay yung food dog sa loob ng tahanan. Ang guard kasi ito, di ba? So it drives away, it guards, and it protects the home or the house or the business. Kaya naman, sa labas ito inilalagay. Ang mga ito ay traditional na guardians or tagabantay na pinaniniwalaang binabantayan ng ating tahanan laban sa masamang enerhiya at espiritu. But of course, may mga food dogs tayo na maliliit nilalagay natin sa ibabaw ng ating table sa office natin. That's fine. But if you wanted really a powerful protection na food dogs ang gagamitin ninyo, the bigger the better. Doon sa may labas ng gate ninyo ilalagay. Hindi sila nasa loob. That's why kadalasan na food dogs is made up of stone. Yung bato, kasi binibilad ito ulan at init. At sa mga tao po na may food dog sa kanilang tahanan, it is always who is the master of the house. Kayo po ang maglalagay ng puting cloth or ribbon sa leeg ng food dogs so that the food dogs will obey and will know who's the master. Sino talaga yung may-ari niya. Himalayan salt lamps. Ito ay umuuso na ngayon. In fact, mas mura na to kaysa sa unang bugso na ipinakilala ito na nung pandemic, the Himalayan salt. Bukod sa nagbibigay ito ng soft na yang energy sa pamamagitan ng liwanag, naniniwala tayo na marami ang kakayahan ng Himalayan salt lamp para linisin ang loob ng ating tahanan. So, maganda po that you can place on your bedside table o di naman kaya sa sala ninyo a Himalayan salt lamp. But be careful ha, maraming mga fake na kunuhay Himalayan salt lamp, nilagyan lang ng kulay. Kaya naman, be careful and look for a genuine quality and totoong Himalayan salt. Isa rin po sa epektibong cure and practical ay yung paglalagay ng mga fresh na mga flowers at mga halaman. Ang mga bulaklak at halaman na buhay, na healthy, ay nagdadala ng sheng energy or alive energy. Iwasang gumamit po ng patay, lanta at unhealthy na mga halaman at mga plastic na halaman. Kailangan yung buhay at panatilihin itong sariwa. Kung malalanta, papalitan nyo ito. Okay? Itapon yung nalanta, palitan ng bago muli. Another is, pwede tayo maglagay ng pulang ribbon or red string sa ating mga pintuan, bintana at sasakyan. Ang kulay pula kasi is the classic color that protects and give cure. Itinataboy nito ang negative energy. Kaya naman, mas maganda maglagay tayo nito. And of course, right after the Hungry Ghost Month, pwede na natin itong tanggalin. Sa may mga diffuser, okay, yung mga humidifier, you can drop a camphor na scent o di naman kaya yung bango ng incenso. Pwede natin itong i-diffuse or ipausok sa loob ng ating tahanan. Ang mabangong usok ng camphor kasi at ng traditional na mga incenso ay nagpapatibay ng lakas ng enerhiya sa loob ng ating tahanan habang tinataboy yung masamang espiritu na may planong tumira sa loob ng ating tahanan. Another crystal na dapat meron kayo is the clear quartz. Although I mentioned already kanina yung black tourmaline, the clear quartz and selenite. Bukod sa protection, ang mga crystal na ito ay nagsisilbing purifier. Ito'y nagpipurify ng energy sa paligid natin. Ilagay ito sa mga strategic location, yung dinadaanan talaga ng tao. Kung pwede pa pagbukas ng pintuan, ito yung bubungad sa mga bisita ninyo. Yung crystal na selenite o di namang kaya clear quartz or black tourmaline para hinaharang agad nila yung mga taong masama ang intensyon, may dalang masamang enerhiya. Another
Part of our life is yung ituturo ko sa inyo yung mga personal cures naman. Yung isusuot ninyo, yung dala ninyo sa katawan ninyo. Kanina is yung pwede nating ilagay sa ating tahanan. This time, yung pwedeng ilagay sa ating katawan. Maganda, you can invest on a jade bracelet or necklace. Ang jade ay matagal nang itinuturing na protected amulet labang sa masamang enerhiya. In fact, this is also a good bracelet for health protection. Susuot mo ito araw-araw sa buong ghost month. But I advise po, kung pupunta kayo ng sementeryo o di naman kaya ng mga hospital or punerarya, tatanggalin nyo po yung mga bracelet na iyan. Okay? Isusuot nyo lang ulit pagkalabas ninyo. And you can recharge this one under the moon, the full moon, o di naman kaya you can charge this one sa pamamagitan, or cleanse this one sa pamamagitan ng pagpapausok ng insenso. May mga nabibiling red string bracelet sa mga Chinese store or even online. Ang traditional na red string ay madalas nakikita sa maraming kultura, including the Feng Shui culture that we embrace dito. Isa sa pinakasimple ngunit pinaka-epektibong personal protection na pwede nyong suot araw-araw. Dala-dala araw-araw habang pinoprotektahan ang inyong sarili sa buong buwan ng Hungry Ghost Festival. Another bracelet na mas maganda rin na meron kayo is the Pishu. Lalong-lalo na if it's a Pishu made up of jade na crystal, selenite na crystal, or black tourmaline na crystal. Ang Pishu ay isang mythological na pinaniniwalaan na tagapangalaga ng kayamanan at nagbibigay proteksyon. Ang pagsusuot ng Pishu na bracelet ay paraan na dagdag panangga from the negative energy. Kung wala naman kayo, try to check on your shelves, on your cabinet, baka meron ka dyan tiger's eye na kristal. Ang tiger's eye ay kilala sa pagbibigay ng lakas ng loob, proteksyon laban sa negative energy at mainam para sa mga taong madaling kabahan, madaling maratol, madaling mabalisa. Yon. Iwasan natin ang pagsusuot ng puti at itim. Ang mga kulay na ito ay traditional na inuugnay sa lamay, sa kamatayan. Kaya naman iwasan natin ang pagsuot ng mga puti at itim, lalong-lalo na sa gabi. We can wear red, orange, or happy colors during the Hungry Ghost Month to have that positive energy na madadala natin. Panatilihin nating maliwanag ang ating kaisipan. Ito marahil ang pinakamahalagang cure na pwede nating bit palagi. Dahil ang taong takot, ayon sa mga eksperto ng metaphysics, ay isang uri ng negatibong enerhiya na maaaring makaakit ng mas marami pang negatibong enerhiya. Kaya ang kapanatagan ng inyong kaisipan ay isang napakalaking proteksyon sa inyong sarili. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga ritual na cure. Pwede tayong bago magsimula, starting this week or next week, bago umapak ang September 10, do space clearing ritual. Ito yung pag-iinsenso or paggagamit ng sage. You can do it every Friday for the whole Hungry Ghost Month, or 3 times a week kung kakayanin ninyo, kung hindi kayo busy. Magsimula kayo sa main door ninyo, papasok sa bawat silid ng inyong tahanan. And then, mag-aalay tayo ng pagkain sa labas ng ating tahanan, sa labas mismo ng bakod ng ating tahanan or ng ating property. 3 beses kung hindi kayo busy. But of course, naiintindihan naman kahit once a week lang. O di naman kaya on the season, may ibinahagi ako na may mga petsa sa Hungry Ghost na mainam doon kayo mag-o-offering ng pagkain. Ang pagcha-chanting, for those who believe in Buddhism, and yung pagpe-pray araw-araw, ito'y pauulit-ulit tulad ng pagdarasal ng rosaryo, araw-araw na spiritual practice. Ito'y nagpapalakas na personal nating panangga. Another is the cleaning ritual bago mag-Ghost Month. Linisin natin ang ating buong tahanan.
Lalo na sa mga sulok-sulok na madalas makalimutan natin, ang mga alikabok at mga magugulo at maraming basura ay pinaniniwalaan na nag-iipon at nag-a-attract ng mga negative energy. Itapon din natin yung mga lumang gamit. In fact, papunta na tayo sa pagsalubong ng bagong taon, mas mainam, dahan-dahanin na natin, simulan na natin ang pagdi-decluttering, pagtatapon ng mga sirang gamit. Dahil dun kumakapit, those are the magnet of stagnant energy and the magnet of the negative energy. Magsaayos tayo ng altar para sa mga pumayapa. Yung altar sa loob ng tahanan, ito yung inaalayan natin ng bulaklak, inilalagay natin ng mga picture ng mga pumayapang mahal natin sa buhay. Ito yung sineset up sa loob ng tahanan. While for the hungry ghost, yung mga gumagala na mga kaluluwa, ang pagkain naman at insinso at maiinom, sineset up natin ito sa labas ng ating tahanan. Ang pagsusunog ng insinso o lalong-lalo na yung sandalwood na insinso, ang bango kasi po ng sandalwood, medyo pricey po yung sandalwood na incense. Pero ang bango ng sandalwood ay traditional na ginagamit upang linisin ang enerhiya from the entrance ng ating tahanan kung saan dito dumaraan at pumapasok ang iba't ibang klase ng enerhiya. At sa pagtatapos ng ating vlog, kung titingnan po natin ng mabuti ang lahat ng cures na ibinahagi ko sa inyo, mapapansin niyo pong hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pag-ibig at paggalang. Bawat asin na ilalagay natin, bawat insinso at kandilang sisindahan natin, bawat panalangin na ibubulong natin, ito ay mga aksyon o galaw na ipinapakita ang pagmamahal. Hindi lamang sa sarili natin, kundi sa mga kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Ang tunay na kapangyarihan ng mga cures na ibinahagi ko sa inyo ay nagmumula hindi lamang sa mga bagay mismo, kundi sa tamang paggamit nito. Kung sa intensyon at sa puso ng taong gumagawa nito ay busilak, syempre, magiging effective ito. Muli, para sa gustong maka-avail ng libro natin, bisitahin niyo po yung High Quality Crystals and Gems na Facebook page po natin. I-chat ninyo ang inyong buong pangalan, complete shipping address, the code of the book, your cellphone number, at maghintay po kayo ng confirmation response. Huwag kayong tatawag, please. At gusto ko po magpasalamat sa inyong tulong na pagtagumpayan natin ang pamamahagi ng mga school bags sa mga inosenteng bata sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nakapamigay din po tayo ng konting ngiti at saya nung nakaraang Kapaskuhan sa mga pampublikong ospital. Kaya naman itutuloy pa rin po natin ito ngayon na darating na Kapaskuhan. Mag-ambagan tayo para mas marami ang maabot ng ating tulong. At sa ating pag-aambagan po, magiging malawak at matatag ang pagsasamahan natin that we will nurture the blessing of this tiny acts pero galing sa puso. Para po sa inyong tulong at donasyon, nasa screen niyo po ang RCBC Peso account natin, yung BPI Peso account at GCash account natin. Huwag po kayong mag-alala. As always, i-vlog po natin yan para makita ninyo kung sino-sino yung tinulungan po natin.